Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, may gusto nga palang magpa-shoutout si Mr. Calvin Dinampo. At ang sabi nga niya gusto niya akong makita dito sa South Korea pag nakapunta na siya dito. At walang problema yan mga kabayan, basta may oras. Nakadepende na lang yan kung medyo malayo yung lugar at mahirap kasi nandito ko sa Seoul. Kung halimbawa mapunta kayo sa malalayo katulad ng mga Daegu, mga Busan, medyo mahirap. Pero basta pag may time wala namang problema dyan. At meron tayong sa Hewadong, dyan ay maraming Pinoy dyan at may simbahan din dyan. Merong tindahan ng mga pagkaing Pinoy, kumbaga tinatawag nilang Little Manila sa Hewadong, dito sa Seoul. At good luck kabayan sa pag-aaral at sana makapunta kayo dito sa South Korea. At ako'y natutuwa na merong mga nakapasa sa exam at may mga nagko-comment nga sa mga video ko na kung paano na ang susunod na gagawin. At nakakatuwa din. At natutuwa ako sa inyo para sa inyo, at syempre natutuwa din ako para sa akin kasi kahit papano, kahit ganito lang yung mga video ko kahit papano nakakatulong din. Okay. Ano ba ang gagawin na? Kunyari pumasa na kayo sa skill test, ano na ba ang susunod at ano na yung gagawin nyo sa buhay-buhay ninyo, yung iba dyan kumbaga laklakan na, inuman na, at yung iba naman naghahanda na para sa medical, kasi yung iba nagsi-celebrate dahil nakapasa sa skill test, at ang dyan wag mo nang sagarin, okay lang naman tumagay, wag lang yung sobra-sobra. At ang maganda nga dyan, ang ginagawa ng iba nag-i-exercise at umiinom ng mga vitamins, ng mga food supplement para lumakas ang katawan. Tama yan, maganda yung ginagawa ninyo yan kasi pinaghahandaan ninyo yung medical. At para sa akin naman wala nang problema dyan kung mag-exercise ka, uminom ka ng mga vitamins, ng mga food supplement, wala problema dyan kasi para sa inyo din naman yan yan, para sa katawan nyo yan. At kahit naman walang sakit at kahit may mahina ang resistensya, syempre kailangan yung palakasin ng immune system ninyo. At wag laging kumain ng mga ng mga processed food katulad ng mga dilata, laging mga prito, at pinaka-importante sa lahat habang hindi pa kayo nakakapagpa-medical wag kayong kumain ng mga laman loob. Yan, laman loob ng baboy, mga bituka ng baboy, bituka ng manok, yung mga street food, hanggat maaari iwasan nyo muna yan kasi dyan kalimitang, hindi ako expert hindi ako doktor, pero sa nakikita ko karamihan ay dyan nakakakuha ng HEPA, yung sa mga laman loob niya na kinakain ng street food, At doon naman sa iba na ayaw mag-exercise, ayaw mag-inom ng vitamins, ng mga food supplement, okay lang naman yan kasi alam nyo naman sa sarili ninyo na wala kayong sakit. Ako noon, bago ako umalis ang iniwasan ko lang talaga yung makipag-inuman sa labas, yung baso-baso, yun yung iniwasan ko, saka hindi ako nagkakain ng mga street food. At isda, gulay, yun lagi yung kinakain ko, siguro mga isang buwan bago ako umalis. Pero paminsan-minsan nag-i-exercise din ako noon kasi hirap na, baka pagdating dito alam nyo naman, iba ang klima dito sa South Korea, bumabagsak ang temperatura ng negative 20, kaya parang maninibago. Pero sa akin noon, pagdating ko dito summer kasi yun mainit, tapos pagdating ng December yun na nga, nagni-negative ng klima. Pero sa 7 years ko dito sa South Korea isang beses pa lang ako nagkasakit, sipon lang yun, hindi talaga yun, kumbaga pangkaraniwan na yun, nagkasipon lang ako. Pero yung sakit na malala wala talaga kasi sa totoo lang kami dito bago magtaglamig, pagdating ng mga October o November ay ini-injectionan kami ng yung anti-flu daw yun, at libre lang yun, walang bayad, sagot ng company.
At ang ano nga dito sa amin hindi naman ako hirap sa trabaho, kaya siguro hindi ako magkasakit sa loob ng 7 years. Isang beses lang ako nagkasipon. At ang mahirap nga lang dito, yung ibang kababayan natin kaya siguro nagkakasakit ng malala nakadepende sa trabaho. Mahirap pa si trabaho nila kaya nagkakasakit ng grabe. At kalimitan nga dyan yung mga kalimitan sa chemical, yung mga nalalanghap na usok, lalong lalo na sa mga buhatan, yung halos wala ng tulugan, yung may pang night shift, tapos 12 hours na duty, pagdating sa umaga magiinom kasi gustong makatulog. Doon yung iba, yung nadadali yung iba sa mga ganong mga ganong ginagawa nila sa pang-araw-araw na buhay dito. At yung iba nga kahit bago pa lang dito sa South Korea nagkakaroon ng malalang sakit. Para doon sa mga kababayan natin na hindi naman sila kumbaga batak sa trabaho, mas maganda palakasin nyo yung katawan ninyo bago kayo pumunta dito, kasi hindi katulad nung iba na halos araw-araw nagtatrabaho, sanay na katawan ng mga yan. Hindi ko naman nilalahat kasi meron kasi tayong ibang kababayan na wala namang trabaho at hindi sanay sa mga buhatan. Mas maganda niyan, ito lang yung masasabi ko, mas maganda niyan talagang mag-exercise kayo, kasi hindi natin alam kung ano yung mapupuntahan natin trabaho dito. Kung sabagay nakikita naman sa kontrata yan nakalagay naman sa kontrata yan. Pag pumirma kayo ng kontrata, makikita nyo doon kung anong klaseng trabaho meron kayong mapapasukan dito sa South Korea. Pero mas maganda talaga maghanda, lalong lalo na yung hindi batak sa trabaho. Halimbawa pumasa ka sa skill test, siyempre yung kumbaga masaya ka, gusto mong i-celebrate, pwede kang mag-shot mag-isa, o kaya yung kakilala mo na alam mo naman na walang sakit, pwede namang mag-shot. Ako nga noon sa airport na ako nung pangalawang balik ko, nasa Pilipinas pa lang, sa NAIA, nasa boarding gate na kami. At siguro mga 2 oras pa yata o 1 oras yung flight namin habang naghihintay kami ng flight. Ang ginawa ko noon may nakita akong sa gilid. May tinda palang Red Horse. Nakita ko Red Horse in can. Sabi ko, kaya bumili kaya ako mga 2 piraso para gusto ko kasi makatulog ako sa eroplano. Bumili ako ng 2 Red Horse na can. Tapos iniinom ko. Nakita ako nung isang kababayan natin na kasabay ko ring pabalik dito, sincere worker din. Kasama ko sa eroplano. Sabi niya, "Uy kuya, ba't ka uminom ng alak? May medical pa tayo mamaya." Ako, walang problema dyan, alak lang yan. Hindi naman basta-basta magkakasakit sa alak. Pero nga lang kung araw-arawin mo, yung wala ka ng pahinga, maghapon, magdamag ka nang nagiinom, doon ka talaga magkakasakit. Pero yung paminsan-minsan, okay lang yan. Walang problema yan kasi kailangan ng katawan natin din ng alcohol. Paminsan-minsan. Paalala, hanggat walang nilalabas ang DMW ng list talaga ng mga passer, yung mga pumasa na sa skill test, bago ang medical wag muna kayong gagawa ng EPS account hanggat hindi niyo nakikita ang pangalan ninyo sa ilalabas ng DMW na list ng mga passer pagkatapos ng skill test. Dahil kung gagawa agad kayo ng EPS account na wala pang inaanunsyo ang DMW, maaari kayong magkaproblema. Pag hindi nagtugma-tugma yung pangalan ninyo, wag munang gagawa ng EPS account. Dadating kayo dyan, wag kayong masyadong excited. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!